Ay, magandang gabi mga boss ha. Off topic tayo muna. Dito muna tayo sa Merry Christmas, Gracing Sai. Ha? Sabihin mo, hindi kita binabati, maski na winawalang niya aming kapatid mo, no? Makinig ka. Ito. Para, sana makarating sa ito. Yung mga kaibigan ko sa Itiage, ang dami nyo. Kung babanggitin ko lahat, talaga naman. Kukulangin ho itong isang oras. No? Pero Pag-ubaya. Ha? Pakinggan niyo to. Gracing Sai, pakinggan mo to ha. Totoo talaga na iba-iba ang ugali ng magkakapatid. May Totoo yan. May kapatid na kapatid na makasarili, pero may makasarili. Yung mga kapatid ng asawa ko yun. Mga makasarili. Ano pa ibang ugali? kapatid din na mapagbigay. May Mapagbigay. Yung asawa ko yun. Open. Lahat. Basta lumapit. Meron, bigay. Ganun yung asawa ko eh. Kung uwi na lang niya mo pa. Tangin ang Gracing Sai. Tuloy. kapatid na mapanlamang, pero meron din kapatid Mapanlamang. Si Gracing Sai yun. Tuloy. na mapag-ubaya. May Mapag-ubaya. Yung asawa ko yan, mapagpaubaya talaga. Maski na winawalang yan na siya eh. Oo. Tuloy. kapatid na sakim at ganid, pero meron Sakim at ganid. Gracing Sai. Ikaw yun. May Gracing Sai. May panahon pa kayo para magbago. Hindi niyo yan madadala sa kabilang buhay. Buti pa nung wala kayong pera eh. Hindi kayo ganitong magkakapatid. Dumami yung pera mo, Gracing Sai. Iba tama po utak mo. No? Napagplanuhan mong walang yain, yung pinakamabait mo na kapatid. Wala namang paulit-ulit. Magbigay ka ng isang kasalanan ng asawa ko sa'yo na lahat yan. Isa lang. Mula nang naging tao hindi marami, isa lang. O ako, ano kasalanan ko sa'yo? Lalong wala. Napakabait ko sa'yo. Diba? Ulit-ulit. Nung naghihingalo tatay mo, gabi-gabi tayo magkausap. Kaya wala sa isip ko, nawawalang yung kapatid mo. Diba? Tuloy. kapatid na tunay na mapagmahal. Pero kahit gaano pa kaiba ang May kapatid na tunay mapagmahal. Asawa ko yun. Oo, mahal na mahal yung mga magulang niya. Nawin na lang niya mo, hayop ka. Binrainwash mo pa yung nanay mo. Yung tatay mo naman, pineke mo pa yung pirma. Dahil sa kasopangan mo, no? Tuloy. Ito maganda itong... Marami ito Gracing Sai. ugali ng bawat isa, hindi mababago ang katotohanan na iisa lang ang inyong pinagmulan. Ikaw, ano bang ugali ng kapatid meron ka? Iisa lang ang inyong pinagmulan, ha? Ito pa, Gracing Sai. Sana mapanood mo to kasi. Magmadre ka na lang. Para mapatawad ka ng Panginoon sa mga kawalangyang ginawa mo dito sa lupa. Paulit-ulit. Alam mo sa sarili mo na winalangya mo yung kapatid mo na pinakamabait sa inyo. Ha? Deed of donation. Bugok! Siyam kayo, sa'yo idodonate lahat yung ari-arian. Hindi ka pa nasiyahan, sa'yo na nga yung kalahati ng entire property. Gusto mo swapangin mo pa lahat. Gago tong animal na to. Bichi. To. Magkakapatid, kapag nakaluluwag ka, huwag mong pagdadamutan ang iyong kapatid. Oo. Pag nakakaluwag ka, huwag mong pagdadamutan ng iyong kapatid. Gracing Sai. Hindi naman nanghihingi sa yung kapatid mo, tanga. Yung kanyang karapatan, dinadamot mo pa. Tignan mo yung kasalanan mo, oh. Pakinggan mo to. Oh, para sa magkakapatid, oh. Pag nakakaluwag ka, huwag mong mabuti pa yung mga subscriber ko rito. Sabi ko, mamas ko ako sa inyo, doon sa mga nakakaluwag. Oh, may nagbibigay. Oh, tsaka Gracing Sai, sinira mo yung napakawalang yaman. Pag si mamang nagkaroon ng hindi maganda
Baka ilihim mo na naman kung magkakasakit yan. Ay puta. Gusto mo ba ng talagang kay Satanas ka mapunta, hayop ka? No. Demanda mo ko. Mukhang malakas ka sa korte rito eh. Malay, demanda mo ko. Hindi pa ako nakapasok sa kulungan eh. Oh. Ngayon kung maipapakulong mo ko, makukumpleto na yung kademonyohan mo dito sa lupa. Yung taong nagmalasakit sa inyo nung walang-wala kayo, ipinakulong mo pa. Ganda istorya, di ba? Anyway, yan ang buhay eh, di ba? Kung kailan ka lumuwag, saka ka naging gahaman. Pakinggan mo pa to. Huwag mo siyang titiisin at ituring na iba kapag humihirap. Huwag mo siyang titiisin at ituring na iba. Putangin mo ka. Kung hindi lang nakaalalay ako ng todo rito, baka kung ano na naisip nito eh. Masyadong depresyon ang ibinigay mo, hayop ka sa kapatid mo na walang kasalanan sa'yo. Ha? Mayroon pang... May karamdaman pa siya. Oo, diabetic siya. Masama sa kanya yung ganyan. Oo. Pero, ganda pa mas ko sa'yo. Paulit-ulit. Magkaso ka. Ikaso mo ako. Para makumpleto na yung kademonyohan mo. Other way around, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Magmadre ka na lang. Wala ka namang pamilya eh. Huwag kang masyadong nagbibida-bida diyan sa pamilya ni Boy Kupal. Tingnan mo anong nangyari sa kanya. Oh. Naging sakit niya. Walang kagalingan. Wala na. Oh, di ba? Tuloy natin. Maganda yung mga payo rito. Gracing sa'yo, makinig ka. Oh. Sa'yo, wag mong tatanggihan. Oh. Kung hindi man niya maibalik agad, hayaan mo muna. Pag umutang sa'yo, ang kapatid mo na nagigipit, wag mong tatanggihan. Kung hindi man niya maibalik mo, hayaan mo lang. Eh, ikaw putangin naman, hindi naman umuutang sa'yo. Yung karapatan niya bilang anak ng kanyang magulang. Sinuswapang mo. Kaya grabe kasalanan mo. Tuloy. Dahil mas masarap yung tumulong sa kapatid kaysa makita mong sa iba siya lumalapit. Oh, mas masarap yung tumulong sa kapatid kaysa makita mo sa iba siya lumalapit. Ikaw naman, hindi ka na nakakatulong, na merwisyo ka pa, putang ina mo ka. Ha? Walang kamalay-malay si mama. At paulit-ulit hindi po pwede yan. Ewan ko kung paano nga lumusot eh. Anyway, inapila na namin yan. Oo, sana. Pero ganun pa man. Yung konsensya mo na lang, putang ina mo. Alam mo sa sarili mo, Bichi, na yung ginawa ninyo, ikaw walang yaan. Ha? Kasalanang malaki yan sa Panginoon dahil yung pinaparusahan mo, hayop ka, ilang taon na, buti na lang, natambutan. Swerte yung mga anak ko eh, maski, diba? Hindi ko sila masyado sinakita ulo ko eh. Naghahanap buhay sila, ganyan pa lang sila. Pero masakit ang loob nila, sa totoo lang, Grace Chingsay, sa kahayupang ginawa mo sa kanilang ina. Masakit. Kung bakit anong demonyo ang pumasok sa tuktok mo. Bichi, paulit-ulit. Dapat pala yan, nag-usap-usap kayong magkakapatid, o yung mga hindi na interesado, kagaya sinasabi, hindi na sila interesado, pipirma sila ng waiver na hindi na sila interesado sa pag-aari ng kanilang magulang bago ma-donate sa'yo yung share nila. Yan ang batas. Walang ganun eh. Ha? Paskong Pasko ko, mainit ulo ko. Tuloy. Sa iba pa kami lumalapit. Hindi naman dapat dahil samantalang si Don Crisnel, anak ng putang ina, grocery, hardware, anak ng putang ina, anong tinulong sa inyan? Ha? Meron ba? Milyon-milyon
Kailangan hindi maghirap ang pamilya ni Boy Chingsay. Ina mo. Pati mga asawa nila kailangan sandal sa pader. Ah? Tangina ka talaga. Kapal na mukha mo, totoo. Pero magbago ka. Oo. Magbago ka. Hindi pa huli ang lahat sa'yo. Magsilbi ka sa kumbento. Magsisi ka. Oo. Hindi basta-basta yung kasalanan ginawa mo, gago. Baka kala mo. Tinitignan kita sa korte. At saka yun nga ha, Grace Chingsay. Ngayon pa lang nakapasok ang asawa ko sa korte. Dahil nga hindi naman siya masamang tao eh. Maski yung ina mo, ngayon lang nakapasok sa korte. Ginamit mo pa sa kahayupan mo. No? Junior to, kamukhang-kamukha ng nanay mo. Bugok. Tuloy natin tong payo nito. Pinahihindian, kapag marunong kang tumulong sa iyong kapatid, lalo kang makakatanggap ng pagpapala mula sa taas. Narinig mo yun? Pag marunong kang tumulong sa iyong kapatid, lalo kang makakatanggap ng biyaya sa taas. Ikaw naman putang na mukha. Tinulungan na nga kayo ng kapatid nyo nung walang-wala kayo. Pinirwisyo mo ba? Hindi naman humingi siya yung tulong. Huwag mo lang walang yain while wala naman siyang kasalanan sa inyo. Oh. Ba? Uulitin ko na naman to. Ang ganda eh. Pero meron pa marami pa kasundo. Tama, buo na to Grace para pumasok sa tuktok mo. Kapatid, kapag nakaluluwag ka, huwag mong pagdadamutan ang iyong kapatid. Huwag mo siyang titiisin at ituring na iba. Kapag humihiram sa iyo, huwag mong tatanggihan. Kung hindi man niya maibalik agad, hayaan mo muna dahil mas masarap yung tumulong sa kapatid. Kaysa makita mong sa iba siya lumalapit at pinahihindian. Kapag marunong kang tumulong sa iyong kapatid, lalo kang makakatanggap ng pagpapala mula sa taas. Magkakapatid. Narinig mo yun? Eh kami naman, hindi naman kami ganun. Hanggang makakatulong kami. Sa inyo pa ha? O, inuulit ko na naman. Nung ako pa ang nagdala kay Papang sa ospital nung naghihingalo siya. Tumawag ako ambulansya dahil wala ka nga eh, naghahanap ka ng oxygen. O, di ba? Pagdating ng huling araw ng tatay mo sa lupa, sagot ko pa lahat. Ang kasangkapan, catering, materials, lahat. Waiter, kusinero, ako lahat na nagbayad. Winalangya mo pa yung kapatid mo, kabait ko sa'yo. Ito, meron pa isa. Ito, Grace Chingsay, ano to? Konting paalala sa mga magkakapatid. Huwag na huwag mong sasagutin o babastusin ang iyong ama, kahit gaano ka pa nasasaktan. Oo. Yung tatay mo, piniki mo yung pirma. Binastos mo. Yung nanay mo naman, binrainwash mo. Kalahin mo. Due to old age, we are donating all our, including improvement thereof to our favorite. Tangin na. Ewan ko, nangyayari sa korte na to. O, tuloy. Huwag mong babasusin ang iyong ama. O hindi ayon sa kanyang sinasabi, tandaan mo, siya ang dahilan kung bakit ka naririto sa mundo. Maaring hindi siya perpekto, pero bilang anak, tungkulin mong magpakumbaba at magpakita ng paggalang, hindi nasusukat ang lakas ng konting Huwag na huwag mong sasagutin. Ikaw ano ba ginawa mo sa tatay mo? Pineke mo yung pirma ng tatay mo para lang mapaboran si Crisnel Chingsay. Ang gago ka talaga. Tuloy. O babastusin ang iyong ama, kahit gaano ka pa nasasaktan o hindi ayon sa kanyang sinasabi, tandaan mo, siya ang dahilan kung bakit ka naririto sa mundo. Maaring hindi siya perpekto, pero bilang anak, tungkulin mong magpakumbaba at magpakita ng paggalang, hindi nasusukat ang lakas ng isang tao sa kung gaano. Ginalang mo ba yung tatay mo? Ang pumasok sa tuktok mo, hindi mo na ginalang yung mga magulang mo, nagdesisyon ka na lang nagdesisyon eh. Na kailangang maswapang mo lahat ang ari-arian at ibigay mo lang kung sino ang gusto mong bigyan. Na hindi naman tama.
Dahil hindi ka naman tatay, ikaw, tagapagmana ka rin, tanga. Tatanga-tanga talaga to. Tuloy. Siya kagaling, sumagot kundi sa kung paano niya pinipiling manahimik alang-alang sa respeto. Wag na wag mong sasagutin o babastusin ang iyong ama kahit gaano ka pa nasasaktan o hindi sang ayon sa kanyang sinasabi, tandaan mo, siya ang dahilan kung bakit ka naririto sa mundo. Maaring hindi siya perpekto pero bilang anak, tungkulin mong magpakumbaba at magpakita ng paggalang, hindi nasusukat ang lakas ng isang tao sa kung gaano siya kagaling, sumagot kundi sa kung paano niya pinipiling manahimik alang-alang sa respeto. Ito pa isa, greeting sa'yo. Maganda to. Sana manood ka kasi. Para may masmasang ka. Paulit-ulit ako. Magsisi ka na. Alam ko maraming makaka-relate dito. Sabi nila, Hindi lahat ng kapatid ay kakampi mo. Yan. Ganda to Ganda to, greeting Jai. kapag bagsak ka na at wala ka ng mahawakan, ang unang tutulong daw sa'yo ay ang sarili mong kapatid. Pero aminin man natin o hindi lahat ng kapatid ay kapatid sa oras ng pangangailangan. Yun. Parang sinapakan niyang greeting sa'yo. Puta, hindi naman kami lumalapit sa'yo eh. Kayo lumalapit sa amin, hindi kami tumanggi sa inyo. Ano mang lapit nyo, hanggang kaya namin. O, di ba? Ha, Bichi? Alam mo yan, Bichi? O. Pero ikaw, may sakit pa yung kapatid mo, naisipan pang walang yain, wala namang kasalanan sa'yo. Ha, Bichi? O, tuloy natin. Maganda itong mga salita dito eh. Manonood ka kasi ng mag-YouTube ka kasi para hindi ka pinapasok ni Satanas. O, tingnan mo. Yan ang gandang view, tuloy. Minsan kung sino pa yung kadugo mo, sila pa yung unang lalayo. Puta, mabigat yan Kung sino pa yung kadugo mo, siya pa lalayo. Puta, nag-racing side. Hindi kami ganun. Paulit-ulit ako. Itong ari-arian ng tatay ko eh. Ng nanay ko itong lupat. Dalawa lang kayong magkapatid. Di ko pa naisip niyang gawin. Walang yain yung kapatid ko. Dadalawa lang kami. Kayo. Tangin ang dami nyo. Nagawa mong maniobrahin yung anak ang putang galing mo talaga, gracing sa'yo. Umalis ka na dyan. Para ka na-exorcist. Umalis ka na dyan. Maniwala ka, gracing sa'yo. Yung karma mabigat. Oo. Yung karma mabigat. Sana maano ka. Makiramdam ka na. Yung may nangyari doon sa di ba? Katalinong tao yun. Yung anak ni Boy Cheng sa'yo na isa, yung nangyari. Hindi nakapagtapos, di ba? Baka karma yan. Naawat mo ba? Nung nagmahal. Diba? Balitang-balita, ayaw mo doon sa lalaki. Diba? May nangyari ba? Sinunod ka ba? Dapat nasasaktan ka, baga ganyan. Tuloy natin ito. Maganda ito, Gracing Sai. Paulit-ulit, demanda mo ko. Para makumpleto na yung kademonyohan mo rin sa lupa. Tuloy. Kung sino pa yung itinuring mong tahanan, sila pa yung magpapaalis sa'yo. At madalas kung sino pa yung hindi mo kadugo, sila pa yung handang dumamay at buhatin ka. Salamat, mga ka-warriors. Prince Shervin Sapeda, Jane Labayna, Kalat ni Baya, Brother Eli Asistio, at marami pang iba. Jan Dimango, yan mga bigay sa akin ng pamasko ngayon. Ator ni Aboy Paraiso. Ang dami yung kaibigan. Gising sa'yo. Sila Koma, sila marami. Si Doktora Casco, paring Joseph Casco, Kapitan Jason ng Nara. Ang dami kong kaibigan dito. Kaya lahat sila, Gising sa'yo. Isa lang ang tanong. Gaano ka kawalan niya? Tuloy. Bakit sa lahat? Kung sino pa yung pinakamalapit sa puso mo, sila pa yung marunong dumurog ng walang pag-aalinlangan. Kaya nga... Sa totoo, lahat kayo malapit kayo sa puso ng asawa ko, hindi niya kayo pinabayaan. Diba? Alam mo yan, Bichi. 2 taon ka namin kinupkop. Wala ka naman siguro masasabi. Ang bait ko sa'yo. Ba? Bakit na, ay, naku. Tuloy.
Huwag ka nang magtaka. Minsan hindi ka dugo ang tunay na pamilya. At minsan pamilya mo pa ang tunay mong iniiyakan. Alam ko maraming makaka-relate dito. Sabi nila, kapag bagsak ka na at wala ka nang mahawakan, ang unang tutulong daw sa'yo ay ang sarili mong kapatid. Pero aminin man natin o hindi, hindi lahat ng kapatid ay kapatid sa oras ng pangangailangan. Minsan kung sino pa yung kadugo mo, sila pa yung unang lalayo. Minsan kung sino pa yung itinuring mong tahanan, sila pa yung magpapaalis sa'yo. At madalas kung sino pa yung hindi mo kadugo, sila pa yung handang dumamay at buhatin ka. Pinakamasakit sa lahat. Kung sino pa yung pinakamalapit sa puso mo, sila pa yung marunong dumurog ng walang pag-aalinlangan. Kaya ngayon huwag ka nang magtaka. Minsan hindi ka dugo ang tunay na pamilya. At minsan pamilya mo pa ang tunay mong iniiyakan. Eto pa oh. Ang dami oh. Greeting sa'yo. Umiwas ka sa mga taong manggagamit dahil pakikisamahan ka lang ng mga yan depende sa pakinabang na nakukuha nila sa'yo. Ang taong manggagamit wala yan pakialam sa nararamdaman mo. Feeling concerned. Nagamit nyo kami. Nung walang-wala kayo, greeting sa'yo. Hindi mo ba tinanong sa tatay mo bago namatay? Alam ni Bichi yan. Pupunta pa yung tatay mo sa Maynila para lang mangutang. Wala naman nga kayo. Dumating ako sa buhay niyo, wala naman kayo. Kaya nagyayabang. Alam ko kung ano kayo. Huh? Nagamit nyo kami. Lahat ng kinita ko sa Saudi Arabia. Malaki hindi basta-basta kinita ko doon. Pinautang sa inyo lahat ng aking asawa. Pero may permiso ko. Dahil kung sinumbong sa akin ng nanay ko ng tatay ko, na sabi ko, huwag niyong pakialaman si Bompim. Pabayaan niyo siya dyan. Kung ano yung pinapadala ko sa kanya, huwag kayong makikialam. Pagdating ko, mag-uusap kami. Pwede kong sabihin sa kanya noon, mga panahon na yun. Huwag mong bigyan yan. Tarantado yung mga magulang mo. Ayaw sa akin yan. Pero hindi, mabait ako Sige, kako, bigyan mo. Kung ano meron, bigay mo. Wala ka namang gasto sa bahay namin Kaya nga, di ba? Nung binebenta yung bulok na bahay nyo, nakatirik sa lupa na may lupa. Si Bompi na sumagot. Diba? Saan? Ito sa nakakapanood ito ng mga tagay-tiyagi. Sigurado naman kilala ninyo itong bugok na to. I-share nyo to. Tuloy. Ano pa yan? Ang mahalaga lang sa kanila yung pakinabang nila sa'yo. Tandaan mo kapag may pakinabang ka pa, pupurihin ka nila. Pero kapag wala na, grabe sila kung siraan ka. Umiwas ka sa mga taong manggagamit dahil pakikisamahan ka lang ng mga yan depende sa pakinabang na nakukuha nila sa'yo. Ganyan kayo Nung wala na pakinabang sa inyong kapatid nyo, huwag na lang yan nyo pa. Eto pa, Grace, makinig ka kasi nito mga ganito. May cellphone ka naman, di ba? Ito, Grace Chay. Hindi lahat ng kadugo mo, pamilya ang turing sa'yo. Minsan, kung sino pa yung hindi mo kadugo, doon mo pa nararamdaman ang tunay na pamilya. Parang kagaya nung mga subscriber ko. Dito lang kami nakita-kita sa YouTube na to. God moves in a very mysterious way. Greasing Sai, maniwala ka. Tuloy. Hindi lahat ng kadugo mo, pamilya ang turing sa'yo. Minsan, kung sino pa yung hindi mo kadugo, doon mo pa nararamdaman ang tunay na pamilya. Hindi lahat ng... Ito pa, Greasing Sai, Yung kapatid na minsan humingi ng pabor, pagbigyan mo na dahil hindi yan hihingi ng tulong kung hindi niya kinakailangan. At yan itatanawin niyang utang na loob. Kayo tinulungan kayo ng kapatid ninyo nung lapit kayo, di ba? Pero mga wala kayong utang na loob. Di ba? Lapit kayo sa kanya, Meron dyan, nakitira pa doon sa bahay namin sa Maynila dahil ganun ganito. Pero mga wala kayong utang na loob. Mga utang na nyo. Tuloy.
buhay. At yung hindi mo napagbigyan, asahan mo na hindi niya yan malilimutan, na hindi ka maaasahan sa panahon ng pangangailangan. At ipagdasal mo na lang na hindi magkabaligtad ang sitwasyon na dumating ang panahon na ikaw naman ang mangangailangan. Ganda, no? Yung kapatid na minsan humingi ng pabor, pagbigyan mo na dahil hindi yan hihingi ng tulong kung hindi niya kinakailangan. At yan itatanawin niyang utang na loob habang buhay. At yung Magaya to, mamo. Yung lupa sa tapat, lumapit sa inyo. Hindi nyo pinagbigyan. Hindi nyo naman pera ibibili doon dahil yun, yun yung sana. Para sa kanya, share niya doon sa ari-arian ng kanyang magulang. Pero si Crisnel Chingsay, tayo na, grocery, wala lang niya pirma ng tatay mo para lang mabigyan ng lupa si Crisnel, no? Ayan, tibay mo talaga, Chingsay. di mo napagbigyan, asahan mo na hindi niya yan malilimutan, na hindi ka maaasahan sa panahon ng Pero ako, madali kami makalimot. Makita ka lang namin umayos, Chingsay. Nakakalimutan namin na minsan ikaw ay naging alipin ng demonyo. Ay, Merry Christmas. Marami, siguro naintindihan mo naman, marami pa yung ganyan eh. Manunod ka kasi ito, para yung hindi ka napapasok ng demonyo. Iba yung magkakapatid. Lumaki kayo, sabihin mo, ikaw negosyante, bugok. Paano ba kayo pinag-aral na magulang nyo? Ha? Musmus ka pa. Ninegosyo na yung tatay at nanay mo. Tapos sabihin mo, ikaw ang gago ka talaga. Ay, magsisi ka. Hindi pa huli ang lahat sa'yo. Na naginip ako, nagmadre ka daw. Yun, tama. Hindi mo matadala yan. Yung kinawalang yamo na yan. At paulit-ulit ako. Ilang hakbang lang, ang lakas ng loob mong hayop ka talaga. No, ginawa mong tanga yung kapatid mo, hindi niya alam ang nangyari. Tayo na talaga ito, gago to. Sige na, Grace Chingsay. Merry Christmas sa'yo, ha? Lahat na ng santo dumating na rito sa bahay na Itiyagi. Hanggang ngayon, nasa ilalim ka pa rin ni Satanas. Dumating ang Gibang, dumating ang Puhol Nazareno, dumating ang Piat. Marami na dumating dito. Ay, nako, Grace Chingsay. Dito sa lupa. Pero pagdating doon, wala kang makukuha abogado ron. Dito, meron kang abogado at nagagumagaya pera mo rito. Pero pagdating sa taas, walang halaga pera. Sana sa social media, tignan mo mga mawalang ya, o tignan mo ngayon, yung Diskaya, si Digong, lahat yan, yung mga pagnanakaw nila, pagiging gahama nila, naano sila ngayon, kinakarma na sila, diba? Yung Diskaya, sana napapanood mo yung Diskaya, gaano kayaman yung Diskaya, diba? Ngayon na yun, nakakulong yung gago, diba? Manonood ka kasi ng vlog ko. Inuulit ko. Maski na pinahirapan mo kung kapatid mo, mauunawaan pa rin kita. Dahil yun nga, na ano ka para kang napusis ng demonyo. Magandang gabi, Grace Chingsay. Merry Christmas.